Ang Thunder namimigay na ng player ngayon. Kinuha ng Detroit si Isaiah Joe kapalit ang 2 second round pick para lang magpababa ng kanilang tax at maalis sa tax apron. Nawala sa OKC ang $11 million na kontrata ni Joe at eligible pa rin siyang pumirma ng contract extension. Sorry, nagbakels pa ako dun. Pero may total ng 20 million ang natapya sa kontrata ng OKC. Noong nakaraan, nasa 150 mahigit na lang yung tax sa kanila. At malamang pumatak sila ng at least 100 million ngayon. At sino ang player na susunod na ipamimigay ng Thunder para mawala sila sa tax apron? Malamang either si Topic or si Sorber or kaya si Lu Dort. Si Lebron naman, iniintay pa rin ang decision niya. Nasa 4 na araw na lang bago pumasok ang free agency kung magre-retire siya or hindi. Ang inaantay ko lang naman dyan, kapag nag-retire si Lebron, yung $10 ko magiging $50. Kung hindi siya magre-retire, yung $10 magiging $120 kasi meron tayaan online yan since April pa. So wala lang, shinare ko lang. Tinanong na rin kasi ng mga 2016 teammate ni Lebron kung ano bang plano talaga niya. Pero hindi sinagot ni Lebron. Andun si Richard Jefferson at si Lolo Shumpert. May pagkabatanggenyo pa naman si Lolo Shumpert kung magkwento. May action na, may movement pa. Puwerahawan. Nakakuha ng offer si Austin Reeves sa Lakers na base kay Sham si Lebron wala pang offer at mag-iintay siya until July 1. Kung sinong team ang gustong kumuha sa kanya, ayon din kay Sham sa mga araw na to, papasok ng free agency, dapat yung mga player meron na talagang offer sa kanilang team. Sa ngayon, wala pang mga teams ang gustong kumuha kay Lebron dahil sa report na hindi siya magpapababa ng kontrata na sinuportahan ng agent niyang si Rich Paul. Yung mga teams dating nag-inquire bigla na lang nawala. So ito kasi yung rason doon kung bakit si Lebron at si Hachimura wala pang offer sa Lakers dahil sila yung pwedeng maunang mag-offer talaga sa kanila. Particular si Rui Hachimura na unrestricted free agent na pwedeng maagaw ng ibang team. Maganda kasi yung hairline ni Rui kasama pa yung dimple niya. Kaya may pag-asa siya dito kay JJ Redick at kay Rob Pelinka. Maganda rin naman kasi ang nilaro talaga ni Hachimura, particular sa playoffs. Kahit late siya papirmahin ng Lakers. Pero ito kasi yan, sa record, meron ang LA na 50 million na cap space kahit pa nag-agree na si Reeves na pipirma. Katulad lang din ng mga lineup ng Lakers noong mga nakaraan, in papers lang din sila malakas. Ngayon, in papers lang silang merong 50 million na cap space dahil kailangan nilang i-renounce itong si Hachimura at si Lebron. Sa madaling salita, para magamit nila yung 50 million na cap space, kailangan nilang alisin si Rui Hachimura at si Lebron, lalo na yung kanilang bird rights. Kapag i-renounce ng Lakers yung rights nila dito kay Hachimura at babalik siya ng Lakers, kakain ulit ng cap space yun. Kaya pwedeng maagaw ng ibang team itong si Rui dahil lang dun. Kaya tinawag nila yung phantom cap space. Kumbaga, may perang dadating kaso hindi mo alam kung kailan. Parang allowance ko lang kapag nag-OT. Habang hindi pa nag-uumpisa ang free agency at binigyan agad ng verbal contract si Hachimura at si Lebron, mawawala na or babay na yung 50 million na cap space. At pagpasok mismo ng free agency, walang player ang pupunta ng Lakers na bigatin dahil wala ng cap space dun. Nakain na agad. So, hindi rason natulog si Rob Pelinka kaya hindi niya bigyan agad si Hachimura. Yung kasi ang issue dun, mawawalan agad sila ng cap space kapag nagbigay sila ng kontrata kay Lebron at dito kay Rui. Kaya sa ngayon, gagatasan ko muna si Lebron. Hindi pa top priority ng Lakers na ibalik si Lebron ngayon, pero may mga teams na pwedeng magkaroon ng reunion si Lebron kasama doon ng Miami. Kulang di umano ang Miami ng facilitator or point guard. Kasama pa doon ang scoring, nilalagay din kulang. Kaso andun si 83 points Adebayo. Huwag lang didepensa yung kalaban. Disclaimer, kung gugustuhin ng Lakers, pwede nilang i-sign and trade si Lebron kung gusto lang ng Miami. Kapag inaccept ni Wiggins ang kanyang player option, pwede siyang gamitin na sign and trade sa Lakers kasama si Norman Powell. Magkakaroon agad ang dalawang players, ang Lakers, wala pa sa cap space yun. At pwede pa silang magkaroon ng trade exception. Kaya parang talo ang Miami sa deal na yun.
Kasama pa yung dalawang core player nila mawawala. Ang isa pa doon, kung talagang magpapababa ng kontrata si Lebron, at least 25 to 30 million. Yun kasi ang visible na makuha siya ng mga team. Si Andrew Wiggins nakalink pa rin sa Lakers na gusto nilang makuha bilang 3&D player. Yung player option niya kasi hindi pa malinaw kung tatanggapin or hindi. Based sa report, pwedeng pumirma si Wiggins na mas mababang kontrata. Mula 30, pwedeng maging 25 million per year or kaya 78 million sa loob ng 3 taon. Kapag officially na-renounce na yung kontrata nitong si Lebron, may sapat na silang cap space para masilat itong si Wiggins kung magdi-decline. Or kaya gamitin si Wiggins bilang sign and trade kay Lebron papuntang Miami kung gusto ng Miami yun. At kung gusto rin ni Wiggins yung offer, kailangan kasi pumayag din yung player. Si Ayton naman sinabihan na kapag tinanggap niya ang player option, iti-trade siya ng Lakers kaya pwede siyang gawing pillar ng team. Kasama din ng Cavaliers doon na kapag napunta si Lebron sa Cleveland, yung $5 ko magiging $85. Sana. Base kay Windhorst, may possibility na bumalik si Lebron sa Cavaliers. Dahil tanda ko dating sinabi ni Dan Gilbert na kapag ready na si Lebron mag-retire, welcome siyang bumalik. Ang problema lang, nagkataon ngayong walang cap space ang Cavaliers. Katulad lang din ng LA yung sitwasyon ng Cleveland dahil hindi pa nagdi-decline itong si James Harden. Pwede kasi siyang pabalikin, pwedeng hindi. Base kay Sham, ito yung part ng off-season na alam na ng mga player kung meron silang offer sa kanilang mismong team. Based din kay Jake Fisher na support sa sinabi ni Sham, dapat ngayon meron ng verbal agreement si James Harden sa Cavaliers pero wala pa. Para kasi makapunta ng Cavaliers si Lebron, ang isang option, sign and trade, kapalit di umano si Jarrett Allen. Ito kasi naunang report. Ang isa pa doon, kung hindi pababalikin ng Cavaliers itong si James Harden at ibibigay yung kontrata niya papasok kay Lebron. Kailangan mamili ng Cavaliers sa dalawang James, isang Lebron, isang Harden, kung sino ang ilalagay nila para sa contract. Pero kahit pa pabalikin si Harden dito sa Cleveland, lagpas pa rin sila sa cap space at tax apron.